Okay, KJX, kumusta kayong lahat? At nagulat lang din ako, lumipad ng Bitcoin mga idol. Kasi nung nakaraan, nagkaroon tayo ng crypto news. Sabi ko dito sa video na to, crypto news, Bitcoin will hit 37,800. Diba? May question mark. And then Axie Infinity update. Ngayon, kung mapapansin nyo, etong nasa video natin mga lodi, no? Sayan, diba? So ang sabi ko dito mga lods, no? Possible bumagsak once na na-hit yung resistance. Ayan yun, no? Ayan yung mismong ano natin, no? Yung video natin. Pero, may pero tayo dyan, mga lods, no? May pero tayo dyan, mga idol. Nagkaroon siya ng ano muna, wait lang. Nagkaroon siya ng ads. So, pero, mga idol, no? Tulad ng sinabi natin, meron tayong isang ginawa na wait lang ha. O yan, symmetrical triangle. So isa sa nakikita natin yan. So may tendency na kapag kasi ganito yung graph, may pag-angat eh. Okay. So narinig niyo yun, di ba? Yung unang ginawa natin, yung isang triangle na sinabi natin na kapag na-hit niya yung resistance, possible bumagsak mga lodi. Di ba? And then gumawa ako ulit ng isang graph, no, na sinabi ko na meron ako nakikita pang isa, no, na possible tumaas mga idol. Ngayon, ano nangyari ngayon sa BTC mga lodi? Ayan mga idol, tumaas. Ito yung graph natin noon. Kita nyo, lumipad siya. And then sinubukan ko, no, ayos to ah. So mukhang tumatama din yung ating ano, no, ating hula, no? Ating hula. Pero syempre, tulad ng sinabi ko, huwag kayong pumasok basta-basta. Ako, tulad ng sinabi ko, nagpa-practice ako kung ano yung mga nakikita kong graph, kung ano yung mga pina-follow kong YouTuber, kung ano yung ginagawa nila, yun lang din yung ginagawa ko. Nag-aaral ako ng sarili ko mga idol, no? So, syempre, tulad ng sinabi ko, pag nag-aaral ka, huwag kang tumaya, di ba? So, ang gawin mo lang, subukan mo lang, and then tingnan mo kung ano mangyayari. Kinabukasan, pwede ka mag-trade ng 15 minutes time frame. Ako, 4 hours ako, no? 4 hours yung ginagawa natin. And then, ito, kahit pa paano, natuwa tayo dyan. And then, kung mapapansin naman natin dito, may ginawa ako isang graph na possible lumipad siya ng 46,000. No? 46,000. Pero, tulad ng sinabi ko nakaraan, mag-i-end ang December ng 43,000. Pero syempre, every time naman may analysis, no? So tayo, kumuha tayo dito sa area na to. So naghahanap lang ako ng mga tuldok eh, no? So tinitingnan ko lang. And then ito, kung napansin natin, meron akong kinuha ditong resistance. And then kinuha ko to yung pinakamataas na yan, no? Kinuha ko yung pinakamataas na yan, sabi ko, pantay-pantay ah. So, ayan. Ayan yung pinaka-resistance natin. Ngayon, ang sinabi ko, once na pumalo siya dyan, no? Ng 43,473, possible mag-pump ng 46,039 mga idol, no? Possible pump ng 46,039. Ako ano lang hindi to honest, hindi to hindi to financial advice. Kumbaga sa akin, ano to, nagpa-practice ako. Gusto ko lang makita ninyo kung ano yung ginagawa ko. Tulad niya na sinabi ko dito, nagulat ako, medyo tumama yung prediction din natin na meron ako nakikitang isa na possible na tumaas. No, kaya ang hirap i-predict eh, no? Ang hirap i-predict na mamaya biglang magtuloy-tuloy yung 39,800 tapos 37,000. Kaya gumagawa ako nung graph na tinitingnan ko kung ano yung mga possible. So yun, pero nahihirapan umangat ang BTC. Nahihirapan. Pero tulad ng sinabi ko, kapag ito na break, para sa akin once na break to, possible aangat yan, no? Para sa akin, kasi 3 beses na yata ako nag-try, pero nagulat ako mangat, no? Pero hindi ako tumataya ngayon, nagpa-practice tayo mga lodi, no? So next, JTO, sa mga may nakakasubaybay sa JTO mga idol, no? Si Crypto GBR, no? So kaka-follow ko lang dito. Nagulat lang din ako sa analysis nito. So dito ko nakita yung bonk analysis niya na after lumipad niyan, babagsak. So totoo nga yung ginawa. Totoo nga yung nangyari, no? After malis ng bonk sa Binance, lumipad and then bumagsak ng 0.19, no? 0.000019.
No, yun yung nangyari. Itong JTO, may prediction siya na papalo ng 1.82 to US dollar. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa JTO, mga idol. Sa ngayon, wala pa yan. And then, Crypto Rover, sabi niya, no, pag na-hit ang 43,800, ang daming maliliquidate na nakashort. No? Ang utak talaga ng mga whales, no? So, ayan, no, kita nyo naman, no, 700 million ang liquidated, mga lodi. Kung sakali, no, kung sakali. Pero sana, hindi natin sinasabi na lilipad ang Bitcoin. Pero, tulad ng sinabi ko, medyo nagkakaroon ako ng tiwala sa aking pananaw. Kaya, subukan ko to. Susubukan ko mag-entry dito, mga lodi, no? So, mamaya, susubukan kong gumawa kung ano yung mga possible na pwedeng bumagsak, mga lods, no? Ganun para ang trading, no? Minsan ikaw yung gumagawa ng sarili mong pattern, no? So, yun yung paniniwalaan mo, no? So, yun mga idol. At check lang natin kung ano pa yung mga news natin ngayon. So, Axie Infinity. Axie Infinity, ang sabi dito, as a Ronin validator, will be benefiting massively from part evolution. I challenge the validators to make educational content for part of EVO. I may switch my stake around based on who is the best, no? Pinapagawan lahat ng mga content creator, no, kung paano yung sa validator nito or yung validator pinapagawan ng content, mga idol. I think ito na, how to earn AXP and Ascend. So ayan, and yung mga nangyayari ngayon sa Axie Infinity, and then ito, SLP burning coming to Classic. Di ba? Ayan, how about SLP in Classic? SLP will be reintroduced to Classic and Premium Curse Coliseum. Instead of gold, you will be able to buy Premium CC ticket using SLP Play. Magkakaroon ng burning ang SLP, no, using pagbibili ng CC tickets. No, ibig sabihin, madadagdagan pa to. No, kapag ka nag-burn ka, may CC ticket na bibilin using SLP. Tapos, ang mangyayari, part ng evolution, magbe-burn ka, no, habang nag-upgrade ng parts. At the same time, nagbe-breeding ka, no, nagbe-burn ka ng SLP. So, ano nangyari sa SLP? Mukhang marami yatang mag-i-imbak nito, 1.6 galing sa 1.5. So, lumipad siya ng 8.7%. So, kung nag-invest ka kagabi, tulad ng sinabi natin kagabi, lumipad na yan. And then, ito pa. So, kakalabas ko lang ng video kanina, no? Ronin, RON token, pakita ko sa inyo. 83 pesos yung RON token kagabi, 'di ba? RON to PHP, tapos ito, biglang naging 89. So, tignan niyo naman, 'di ba? 83 mo naging 89, and then lumipad ka na. So, ang XRP, pinakita natin kagabi yan, 32 pesos. So, magkano na ngayon? 34 pesos. So, 2 pesos ang nadagdag sa'yo. Di ba? And then, AXS na 373. So, tingnan natin ngayon. 393. Di ba? So, solid. So, ganun ang pag-a-analyze ng mga altcoins. Ito 'yon. Ayan. Panoorin nyo to, tong altcoin, crypto news, panoorin nyo to bago kayo mag-invest. Mga tokens na possible, lumipad to. Limipad no? So, ayan natin yan. I-edit natin mamaya. Yun lang sa ngayon KGX at napakaganda ng news ngayon sa Axie Infinity. And ang Bitcoin, alam niyo naman naglalaro yan sa 40,000 to 42,000 to 43,000. And then kayo nang bahala if mag-hold kayo ng napakatagal, mga idol. Saludo sa lahat KGX at magandang gabi sa inyo lahat.